Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Alas 8 ng gabi, Sabado, 22 sa buwan ng Marso, 2025. Napakabuti ng Lord sa atin, nag-meet ho tayo uli sa gabing ito. Napaka-inspiring ng ginagawa ng Lord sa ating buhay sa maghapon. Bagamat hindi nawawala yung mga pagsubok. Patong-patong, di ba? Oo. Uh, that would excite us na magpatuloy sa gawain ng Panginoon Diyos, patuloy na kumapit sa Kanyang kabutihan at matuto magpasailalim sa Kanyang kalooban. Yan naman po yung nais ng Lord sa atin habang tayo ay sumusuong sa iba't ibang klase mga pagsubok sa buhay. Alright, magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian nationwide, magandang gabi ho. At sa aking Bishop dito sa Diocese ng Bacolod, kay Bishop Patricio Buson. Bishop, magandang gabi ho sa lahat ng mga kaparian sa Diocese ng Bacolod. At siyempre sa aking Parish Priest na si Reverend Father Luan Torrefranca at ganoon din si Father Nobles at si Reverend Father Egay dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag. Tayo po'y manalangin, gawitin nating guide ang The Apostles' Creed sa gabing ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, mga kapatid, bago tayo dumako sa ating usapang OFWs, ay mag-share muna tayo ng konti patungkol dito sa Book of James, chapter 1, verse 2 and following. Peter Pladhero, magandang gabi Brad. God bless. Ang sabi sa Santiago, pangkatisa, talatang 2. Ituring niyong tunay na kagalakan mga kapatid kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. 2 talata lang ho. Mga kapatid, pagka nabasa mo itong Santiago, Book of James, ito po yung practical sa Bagong Tipan na bahagi na salita ng Diyos. Kung sa Old Testament mayroong Proverbs, ito po yung Proverbs in the New Testament, ang Book of James. Napakaraming beses ko na po na-preach verse kada talata ang Book of James na ako'y pastor pa. At marami tayo makikita mga bagay-bagay dito na very practical na nilatag ni kapatid na Santiago. Ang sabi niya mga kapatid, ituring nating tunay na kagalakan, mga kapatid, kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ano yung pagsubok sa atin? Pangkalusugan, finances, relationship, at iba pa. Paano natin ito harapin ang pagsubok? Ang sabi ni Santiago, dapat magalak tayo. Sa totoo lang, hindi ito ang unang hakbang sa pagsubok. Kadalasan nalulungkot tayo, ang tao, ang Katoliko, nasasaktan tayo, nagtatampo tayo sa Diyos, kasi hindi pa nga tapos yung pagsubok, meron namang kasunod Diba? Nanlalamig tayo sa pananampalataya, nawawalan tayo ng gana sa gawain ng Panginoon Diyos at marami pang iba. Yun yung madalas na tugon ng Katoliko sa pagsubok. Mga kapatid, ang sabi ni Santiago, magalak po tayo. Ituring daw natin na tunay na kagalakan kapag tayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok.
Una makita mong prinsipyo rito sa talatang 2, what should be our attitude towards doon sa trials? Dapat, ang sabi dyan, we have to rejoice. Pangalawa, makikita natin na itong pagsubok na ito ay iba't ibang klase. Ito ay mararanasan. Meaning hanggat ikay buhay na Katoliko sa Pilipinas, bahagi ito ng ating buhay pananampalataya. Bilang Katoliko, mararanasan mo to. Iba-ibang forma lang. Ay ba sa amin, ay pangkalusugan, yung aking may bahay. Mga kapatid, si Mrs. po on leave without pay. Etong March 4 hanggang April 15. At gumawa po ng medical certificate yung kanyang doktor na ang sabi doon, unfit to work, yung aking may bahay. Wala po siyang susweldohin. Hindi po siya pinagre-resign sa kanyang trabaho pero wala po siyang susweldohin. Mabigat yun para sa kanya. Maapektuhan kami, wala man akong trabaho eh. Ako po ay full-time na pastor. No ako'y pastor pa, full-time po ako sa aking first marriage, sa aking kalawang marriage. Yung aking namatay na may bahay nung first marriage ko, full-time ako. Ang pinapakain ko sa pamilya ko yung support sa pagpapastor. Ngayong nagkatoliko tayo, wala na po tayong suporta. Wala na po tayong 10%, mga kapatid. At medyo nadagdagan pa nung magdeklara po ang paaralan ni Mrs. na si Mrs. po ay on vacation or on leave. On leave po siya without pay. Now, ano tingin namin doon? Siyempre, masakit sa amin yon. Honestly, masakit sa amin yon. Kasi hindi namin alam kung saan namin kukunin yung pangailangan namin. Madali kasing magsalita na pag-pray ka namin, Brad Calix. Given po yon. Tandaan nyo, hindi lang ho tayo sa dasal. Nagdadasal tayo, pero kumikilos po tayo. Kaya nga ho na hamon ito kay Brad Calix na anong gagawin ko? Ano yung pwede kong iambag sa pamilya ko? Buti na lang, patapos na yung klase. Tama. Pero paano yung preparasyon by June? Yung aking panganay po, senior high na ho sa June . Tapos yung pangalawa ko ay grade 11. Saan namin kukunin yung mga daily na gastusin? Pangalawa sa medicine ng aking may bahay. Magastos ang colon cancer, mga kapatid. Hindi ho biro sakit yan. Sabi nga ho nila, yan po ay sakit na pang mayaman . Opo. Yun po yung para sa amin na pagsubok sa aking pamilya. Now, honestly, nasasaktan ho kami. May mga pagkakataon umiiyak na lang kami ni Mrs. Kasi feeling namin, parang parang dumadaan kami sa pagsubok na talagang masusubok yung pananampalataya namin . Iba-iba ho yung pagsubok sa atin. Yung iba sa trabaho, yung mga OFWs natin na kapatiran, hindi ba? Nagpapakahirap dun sa gitnang silangan, tapos mabubuntis yung anak sa Pilipinas o nakabuntis yung anak niyang lalaki. O di kaya yung asawa niya nagkaroon ng karelasyon. Di ba? Matutuwa ka ba sa ganung eksena? Hindi. Kaya nga ho yung pagsubok realidad ho yun . Iba-iba ang forma. Ang sabi ni Santiago, magalak po tayo kung tayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Hindi isang forma pagsubok iba-iba ho. Now, talatang 3, sapagkat alam ninyo, sabi ni Santiago, na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan.
Isa sa mga gustong gawin ng Lord sa atin, kaya ipinapadaan tayo ng Lord sa iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay, ay upang tumatag ang ating pananampalataya. Kanino? Sa Kanya, kay Kristo. At pangalawa, maging matatag tayo. Yung bang maturity level natin, mangyari po talaga. Mga kapatid, word of caution lang sa atin, kapag may alam ho tayo na isang kapatiran na dumadaan sa pagsubok, medyo maging maingat tayo sa mga sasabihin natin sa kanila. Maging maingat po tayo sa mga pinopost natin sa social media. Kasi madaling sabihin na I feel you di ba? Madaling mag-text ng mga salitang hindi masyado napag-isipan Pero kung ikaw mismo yung nandun sa ganung kalagayan at parang hindi mo siniseryoso yung nararamdaman ng kapatid mo, may problema tayo ron. Minsan yung pananatiling tahimik na lang, mas maganda ho yun kaysa marami tayong pinupost sa social media na hindi nakakatulong. At wag din ho natin gawing parang chismis yung problema ng isang kapatid na pinag-uusapan pa natin. Parang ginagawa nating menu for the day. Hindi ho. Mali po yun bilang Katoliko. Isa po sa mga sinasabi ko sa mga miyembro ko dati, ang prayer meeting, ang objective niyan ay mananalangin tayo. Hindi para pag-usapan ang buhay ng may buhay. Kasi nangyayari minsan, ipi-prayer request yung isang kapatid na wala doon, ay hindi ko pinapahintulutan yun Sabi ko, Brad, private na buhay yan. Humingi ka ba ng consent doon sa tao na gusto mong Tapos sinasabi pa sa prayer meeting na ganito. O kasi nag-away sila, Mga kapatid, masyadong, that's too much. Ngayon din sa atin dito, ngayon ako'y Katoliko na, importante ho na ma-practice natin yung paano natin mapoproteksyonan yung ating kapatiran. Yung nairerespeto mo yung privacy ng kapatid, 'di ba? Oo, importante 'yun Kami okay na kaming malaman namin that you are praying for us. Okay. Pero sa karanasan ko kasi sa ibang mga taon na ako'y nagpapastor, may mga kapatiran na hindi hindi sensitive sa mga pinopost sa social media. Na imbis makapag-encourage doon sa mga may pinagdadaanan sa buhay, hindi ho magandang dating. I would suggest, mga kapatid, you refrain from doing that. Mas maganda pang manahimik po sa isang banda kaysa nagpo-post tayo ng mga salita na hindi nakakatulong sa mga kapatid na may mga pinagdadaanan. Marami tayong pwedeng matutunang leksyon mula rito sa Book of James. As I try to reflect, mga kapatid, tama si James Bakit ba tayo minsan pag may pagsubok iba yung reaction natin, di ba? Normally ganun tayo Sama ko na yung sarili ko dyan. Minsan parang ang bilis magtampo sa Lord di ba? Parang feeling natin mukhang napabayaan tayo ni Lord, no? Sa totoo lang, hindi naman tayo napabayaan ni Lord. Kung magiging honest tayo sa sarili natin, ang lagi may problema tayo. Si Lord walang problema Tayo may problema, the way we react, di ba? Tayo po. Mga kapatid, maganda itong paalala sa atin. Ito, pagsubok na to sa ating pananampalataya, nagbubunga ito ng katatagan. Wala hong plano si Lord na padaanin tayo sa pagsubok para ibagsak tayo. Hindi ho. Hindi ang plano ni Lord. Ang plano ni Lord, tumatag tayo sa faith. Ang plano ni Lord, mas lumalim pa tayo. Ang diablo, yan ang plano Wasakin tayo, sabihin, paisip sa atin ng diablo, sabi ko na sa iyo hindi ka talaga anak ng Diyos. Sabi ko na sa iyo hindi ka legit na Katoliko Marami ibabatong ang diablo sa atin. Mga kapatid, bantayan po natin yan kasi ang diablo, wala ho talaga magandang yan.
plano para sa atin, wawasakin po tayo. Simula kay Pope Francis, gagawa niya ng issue, lahat ng mga cardinal natin, archbishop, monsignor, lahat ng bishop, lahat ng mga kaparian, mga deacons, mga layman. Mga kapatid, kayo ng mga matatagal ng Katoliko, gagawan tayo lahat ng problema ng dyablo. Papaisip ka sa atin, sabi ko na nga sa inyo, wala talagang Diyos eh. Sabi ko na nga sa inyo, tigil nyo na yung mga ginagawa nyong debosyon kay Mama Mary. Mga kapatid, nasa tunay na laban tayo araw-araw. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon Diyos. Magpakatatag tayo, mga kapatid. Alright. Pag Sabado ho, usapang OFWs po tayo. Ako po'y nananalangin na some of you na OFWs nasa labas ng bansa, I would somehow share. Dumating yung punto ho na ang ilan sa inyo ay magkakaroon ng lakas ng loob na magkwento. Hindi ko alam kung anong Saturday ho kayo pwede. Na ikukwento nyo yung karanasan nyo bilang OFWs. Kasi yung gusto mangyari ni Brad Calix, maikwento nyo sa amin ng hindi naman detalyado kasi konti la oras natin. Paano ka napunta dyan sa bansa na yan? Ano yung prosesong dinaanan mo? Ano yung mga challenges na naranasan mo? Paano mo napagtagumpayan? Paano yung spiritual life mo dyan sa bansa na yan? Anong ginagawa mong hakbang para yung relasyon mo kay Lord ay mas maging okay pa rin? At ano yung nararanasan mo ngayon na sa tingin mo mga challenges bilang OFWs? At ano yung pwede mong i-share na lesson sa mga gustong mag-abroad? Yan. Doon tayo ikot sa mga ganyan tanong. Yan ang gusto makita ni Brad Calix later on. Na some of you ay maglalakas ng loob na magkwento ng konti. Yung karanasan mo bilang OFW, saang bansa ka, ilang taong ka na dyan, ano trabaho mo dyan, nai-enjoy mo ba yung trabaho mo? Now sadly, may mga OFWs tayo, hindi na nila na-enjoy yung trabaho nila. Nandun sila kasi wala na sila magawa. Nandun sila kasi maraming utang sa Pinas. Nandun sila kasi talagang wala ibang maasahan Baga, hindi na nila gusto yung trabaho nila, nandun pa rin sila. Hindi lahat pero may mga ganong OFWs. Kaya maganda ho, ikwento po ninyo ang karanasan nyo. Baka po sakasakali na may mai-encourage na ika nga doon sa mga singles na probably 2 years from now, nagbabalak lumabas ng bansa. Pwede natin silang matulungan kung paano ang mga bagay-bagay. Ano ang dapat paghandaan, di ho ba? So, yan po yung parang pinakalaman ng usapang OFWs. Before I close, mga kapatid, let me share with you ang latest news regarding sa Department of Migrant Workers. Etong DMW, bago lang ito. Dati yung POEA, di ba? Tatandaan nyo? POEA dati, maraming sangay po yan. Pero ngayon, inisa na lang ho, ito na lang ang Department of Migrant Workers. Na andyan na ang POEA at ang iba pa na mga dating magkakasama ay nasa ilalim na sila lahat ng Department of Migrant Workers. At ang latest news release po nila ay ito po. Ang budget secretary po na si Pangandaman, na isa po siyang Muslim si budget secretary Pangandaman, babae po ito, ay i-commend niya ang Department of Migrant Workers sa kanilang aksyon patungkol doon sa mga OFWs na mga kababaihan. Kasi medyo may budget po yan Okay? Si Secretary Amena Pangandaman she commended the Department of Migrant Workers, especially po yung programa na Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program
na bilang magandang ehemplo daw po para doon sa budget sa kabuuan ng mga kababaihan. Ito po ay suporta doon sa mga OFWs na nag-undergo na distress po sila. Kasi nga ho, hindi naman lahat na nag-abroad matagumpay. Yung iba, hindi ho tumagal doon sa abroad. Ilang buwan lang bumalik, nagka-problema sa employer. Yung kanyang pinirmahan sa Pilipinas, okay naman. Pero pag nandun siya, iba naman din yung yung trabaho niya. Kasi nga ho, may mga illegal recruiter. Opo. Kaya ho itong Balik Pinay na ito, Balik Hanap Buhay program, ay nakadisenyo to doon sa mga kababaihan na OFWs na hindi ho pinalad. Na instead ho na ma-stress silang patuloy, nagbubalik sila sa Pilipinas, binigyan sila ng magandang programa na kung saan tuloy pa rin ang buhay maski na nagka-problema. Oho. Kaya nga ho, ipagdasal natin itong Balik Pinay na ito, itong Balik Hanap Buhay program na isinasagawa ng Department of Migrant Workers na magpapatuloy po ito. Ipagdasal po natin si Secretary Hans Leo Cagdac. Siya po yung Secretary ng Department of Migrant Workers. Opo. Kasama din ho dyan yung may mga livelihood assistance po sila. Sa ilalim po na itong binabanggit natin na Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program. Ipagdasal po natin na ito po ay maging makabuluhan, mga kapatid. Opo. Naalala niyo po ba yung dating tagapanguna ng Department of Migrant Workers na si Secretary Susan Ople? Namatay po kasi yon. Opo. Si Secretary Susan Ople po na siyang nangangasiwa nito dati. Alam po ba ninyo na yung babae po na yon ay grabe yung kanyang commitment, yung kanyang dedication and compassion para po tulungan ang lahat ng OFWs, mga kapatid. Kaya nga lang ho, hindi ho niya naituloy ang kanyang paglilingkod. Kaya nga ho itinutuloy ni Mr. Hans Cagdac at natutuwa naman si Secretary Pangandaman ng budget. Opo. Mga kapatid, marami pang pwede mangyari sa mga OFWs. Hindi ko alam kung may kamag-anak ka, kapatid, kakilala, magulang mo probably, ay nasa labas ng bansa. Mga kapatid, mahirap maging OFWs. Ako po'y anak ng dating OFW. Yung nanay ko na si Mama Elsie, professional licensed teacher, pero sinubukan ang Bahrain ng 6 na buwan. At siya mismo maraming kwento dun sa 6 na buwan na yon. Siya po ay nag-tutor ng mga bata, na malilit na bata noon. Siya po ay nagpunta ng Bahrain. Ako po ay 4th year high school sa Ramon Magsaysay, Cubao. 4th year po ako noon. Sinubukan niya mag-abroad, 6 na buwan lang ho. Buti na lang yung kanyang naging employer ay mga intelihenteng mga tao, mababait. At sabi nga sa kanya, bakit pinili mong magtrabaho dito at iniwan mo yung pagiging teacher mo? Siyempre, naging maganda naman ang sagot ni Mama para naman hindi naman maging, siyempre, professional Kasi yung kanyang trabaho doon ginagawa ng mga simpleng tao lang din yun Opo, pero bakit niya ginawa ho yun? Maraming kwento si Mama. Kaya lang wala tayong opportunity sa ngayon na ma-interview si Mama gawa ng sitwasyon ni Mama ngayon na siya po ay madalas naka-oxygen, si Mama Elsie. Opo. Kaya ho ipagdasal natin mga kapatid. Yung aking hamon sa mga OFWs natin sa labas ng bansa, mga kapatid, just let me know kung kailan ka pwede magsalita rito sa broadcast Every Saturday po ito'y bukas sa gabi na if you would like to share something, kung OFW po kayo, sabihin nyo sa akin na kagad ng maaga para ikakalendaryo natin.
Kasi mahirap magsabay-sabay kayo eh. Oh, ano natin, at least every other Saturday, meron tayong interviewin ng live dito po sa ating broadcast na usapang OFWs. Gusto naming marinig kung ano ba nangyari sa'yo, anong kwento mo, di ba? At sa dulo, siyempre may mga iyakan yan eh. Alam nyo, maraming kwento OFWs eh. Hindi mo nawawala ng kwento yan. Mapasa seafarer yan, di ba? Yung mga seaman yan, maraming kwento yan eh. May mga masasaya, may mga sad moments, hindi nauubusan ng kwento ang OFWs. Kaya isa ho yan sa mga ministeryo ni Brad Calix na gustong-gusto kong tutukan sa ating broadcast na hanggat maaari makausap ang magkakatoliko na OFW. Bakit ba sila nagpunta dyan? Ano nagtulak sa kanila para maging isang OFW? Di ba? Maraming kwento, mga kapatid. Kaya nga, excited ako na mapakinggan kayo. Just let me know. Okay, just let me know. Meron tayo sa Hungary, meron tayo sa Japan, meron tayo sa Hong Kong. Okay? Nasa Saudi Arabia. Okay? Meron tayo sa Greece. So, marami. Di ba? Binabanggit ko yan ng mga nakalipas eh. Opo. Marami yan. Magkwento po kayo mga kapatid para po ma-inspire yung ating mga kapatiran. Hindi maiwasan, magkwento ng mga sad moments, ganun talaga yon. Pero huwag nyo na masyadong detalyehin yon. Kasi ang maganda rito, makukwento nyo man yung mga sad moments, pero mas damihan nyo ang kwento nung yung mga winning moments, ano? Paano nyo napagtagumpayan? Paano nyo nabayaran yung utang nyo? Yun, magandang pag-usapan natin yon. Bagamat mahagip minsan yung mga sad moments, no? Sige ha. Sige, sa pag-usapan natin yan sa masusunod na Sabado. Alas 8:27 ng gabi. Mga kapatid, just continue to pray for Annalyn. Medyo masigla na siya ngayon. Hindi katulad nung dati. Okay? May mga may mga pain pa rin si mama, no? Pero nakakatulong yung dasal nyo, mga kapatid. Huwag nyo ihinto, ha? Opo, yung iba sa inyo, grabe magdasal siguro eh. Kaya si Mrs. talagang medyo nakikita ko na medyo dahan-dahan na na sumisigla eh. Opo. Kaya ipag-pray natin. Ano yung mga specific na prayer items natin para kay mama? Una, yung amin pong online na schedule for a follow-up check-up sa kanyang oncologist. Okay? That's number 1. Pangalawa, yung possible chemotherapy na makayanan po ng kanyang katawan. Kasi nung 2 years ago, nung siya po ay nag-chemo, kasi sinasamahan ko po siya lagi, hindi po kinaya ng kanyang katawan. Natapos niya ha. Baga yung epekto sa kanya ng chemo, hindi maganda. Okay? At gusto ko sabihin sa inyo, hindi gamot ang chemo sa kanyang sitwasyon. Paliliitin lang yung kanyang tiyan. Okay? Pero hindi yun ang pinakasolusyon. Pero susubukan uli sa ikalawang pagkakataon ni mama yung chemotherapy. Pangatlo, mga kapatid, yung kanyang sitwasyon na siya po'y naka-on leave without pay. Okay? Magsimula po nung siya ay na-hospitalized ng March 4 hanggang April 15. Okay? Siya po'y on leave without pay. Mabigat ho yun para kay Mrs. Mabigat yun para sa amin. Alam nyo na siguro, may epekto yan eh. Ipagdasal po ninyo ang provision ng Lord. Yung kanyang pagkain po ay dinudurog na iba't ibang klaseng prutas at mga vegetables po combined, at meron po siyang nakahalo na special na formula na nakunan ko ng picture minsan na naka-side view. Opo. Medyo mabigat po 'yon yung kanyang
budget for that. Ipagdasal ho ninyo. Kami po'y naniniwala na ipoprovide ng Lord lahat. Ipoprovide ng Lord ang lahat. Yung dasal ho ninyo na dire-diretso, well appreciated. Huwag kayong tumigil, mga kapatid. Mag-a-update ho ako sa inyo from time to time. Ipagdasal po ninyo. Pagdasal nyo rin po yung aking kalusugan. Hindi po ako medyo pabalik-balik na medyo nagkakasinat ako. Kasi madalas ako naglalakad ng papel. Pupunta ako sa division office para i-file yung ganito. Nakamotor po tayo madalas So medyo ipagdasal lang ho ninyo na kaya pa naman ng katawan ni Brad Calix, no? Pero pagkagabi ho talaga, maaga na. Pagkatapos itong broadcast na ito, magpapahinga na ako hindi na kaya I mean, baga sa makina, kailangan ko magpahinga talaga. Papahinga ako. Para bukas ng madaling araw sa broadcast natin, Lord willing, kung meron, depende uli sa katawan ko yon, na dire-diretso lang po, ha? Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Ipagdasal po natin ang bawat isa. Huwag nating kaligtaan bukas. Dalo tayo sa misa. Iba-iba ho yung oras ng pagdalo natin and it's fine. Pero highly recommended ho na umaga talaga kaysa sa gabi, no? Kasi pag umaga kasi inuuna mo si Lord Unless na lang kung ikaw ay doktor, unless na lang kung ikaw ay fireman, unless na lang dahil isasagip mo yung buhay sa profession mo, pwede ka sa ibang oras. Pero kung ordinaryo, wala ka naman din masyadong gagawin, Sundays for the Lord, I would suggest, umaga po tayo dumalo sa misa. Mga kapatid, paghandaan po natin, pagdasal natin yung ating mga pare, nasa kanilang pagbibigay ng homily, na hindi lang tayo ma-inspire, kundi makita natin sa buhay ng ating mga pare, yung kanilang mismong pagsunod sa Panginoon Diyos. Okay? Makita natin yung kanilang pagiging pastor sa atin na mga tupa ng Panginoon Diyos. Mahirap maging pare. Pagdasal natin, sila kasi yung tinatarget ng dyablo. Sila bishop at yung mga kaparian natin. Alright, time check, alas 8:32 ng gabi. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa paalala nyo kanina sa Book of James na dapat kami magalak sa iba't ibang klase ng pagsubok. Kasi pinatatatag nito ang aming pananampalataya. Salamat po dahil part ng Christian life namin ang mga trials. Patawarin niyo ho kami kasi minsan mali yung attitude namin kapag may problema kami. We begin to question you, nagre-reklamo kami. Yung iba tumatalikod pa nga sa pananampalataya. Yung iba nagagalit sa Diyos, nagtatampo kasi feeling nila pinabayaan sila ng Diyos. But actually, hindi ho totoo yun. Kami ho ang nangiiwan. Kami ho ang lumilihis. Kami ho ang may problema. Hindi ho ang Diyos. Lord, I just pray that you would bless each one of us. Maraming salamat po. Sa aming pagtulog mamaya bukas, Lord willing, handa ang aming isipan at puso na tumanggap ng iyong salita. Maaga pa lang kami, mag-prepare na kami para sa misa. Unahin namin ang gawain ng Panginoon Diyos, ang pagsamba sa Panginoong Yesus. Lord, I pray that you would bless yung mga kaparian namin sa kanilang preparations para sa homily bukas. Lord, praying kami sa mga OFWs namin. Nakasama namin sa broadcast, iba't ibang bansa, iba't ibang kontinente. I pray that you would protect them from evil. Magandang relationship sa kanilang mga amo. Magandang kalusugan sa araw-araw. At sana po tumagal sila. At probably ang iba sa kanila ay magre-renew na naman ng contract. Pinagdadasal namin ang
ang favor na galing po sa inyo. Maraming salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa. We would like to give you all the praises. Salamat, Ama, sa mga pagsubok ng buhay. Salamat sa mga challenges. Tulungan niyo kaming magpakatatag kay Kristo. Kumapit kami sa inyong salita. Sa inyong biyaya, makakaraos po kaming sabay-sabay. Salamat, Panginoon. Salamat, Mama Mary, for praying for and with us. Tulungan niyo kami na maging matatag kami sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Lord, bahala ka na kay Mrs. Ipinapasa Diyos namin ang kanyang sitwasyon at si Mama Elsie. Lord, tulungan niyo po kami. Sa mga pinagdadaanan namin sa buhay na ito ay mas kumapit kami, mas piliin pa namin kumapit kay Kristo at manatiling on fire sa gawain ng Panginoon Diyos. Huwag kaming paapekto sa mga pagsubok ng buhay. Tulungan niyo kaming kumapit sa Panginoon araw-araw. We pray this, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat. Alben Bahan, Mendoza Dani. Maraming salamat po. Annalyn po ang pangalan ni Mrs. Opo. Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, God bless. Pipito Barbon, salamat po. Bro Bobby, Louie, salamat. Nakita ko yung live kanina na pananalangin nyo. Oo, salamat. Sabi niya, bayaning OFW, kaakibat, ang luha at tagumpay. Mabuhay po ang lahat ng OFW at migrante. Yan. Ate Yamontejo, salamat. God bless sa buong pamilya, ate. Salamat din kay Daniela Elise Villamor. God bless po. Pastor Arsenio Cipriano. Boss, magandang gabi. God bless sa buong pamilya. Kay Kuya Amado Reyes. Pastor, magandang gabi. God bless po sa ministeryo. Opo. Kay Bro A sa Delante. Bro, maraming salamat. God bless. Mga kaibigan po natin to Mariby Cabato Largo. Salamat, ate, for sharing yung ating mga videos. Ate Lloyda Natinga Sarsis. Magandang gabi ho. God bless po sa buong pamilya, ate. Si Christian, sino to? Christian Mark Gray. Thank you so much. Richie Gensoli Jimenea. Salamat bro. God bless sa work at sa inyong simbahan. Peter Pladhero. Maraming salamat. Alright mga kapatid. Thank you so much. I'm done. Lord willing, bukas madaling araw meron tayong broadcast Sunday. Probably 5:30 in the morning. Alright. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. Ingat po.